Si Pangulong Marcos Jr. ay posibleng maharap dito po sa impeachment. Ito ay binabanggit po ni Senior Deputy Minority Leader Edgardo Erice. At kaya hindi lang ho si Vice President Sara Duterte ang inaasahang kakasuhan ng impeachment. Dahil sa itoong si Pangulong Marcos Jr. ay meron na ho na mga sinasabing talagang meron pong ebidensya na magpapatunay na meron pong nangyaring paglabag sa ating saligang batas itong si Pangulong Marcos Jr. At isa ho rito, mga kababayan, ay yung talagang ngayon pinag-uusapan nating lahat na yung nangyaring pagbalahura at pagsasalaula dito po sa taunang budget ng ating gobyerno. Mula po yan na 2023, 2024, 2025, na kung saan ay talagang namayagpag po yung pandarambong at pagnanakaw ng ilang mga politiko sa kaban ng bayan. At ako, sinasang-ayunan ko itong pahayag ni Congressman Erice bilang komentarista at talagang matagal na rin ho tayo nagmamatsyag sa gobyerno. Kasi ho, ay ito hong posibleng impeachable offense ng Pangulo. Kasi tama ang sinasabi ni Congressman Ege Erice. Buti sana kung isang beses lang ho, pwedeng nalusutan lang, pwedeng maging alibay, di po ba, ng Malacanang. Hindi, nalusutan eh. Pero tatlong magkakasunod na taon, o mula 23, 24, 25, tatlo. At lumitaw ho talagang yung mula 23 hanggang 2025, matindi ho yung paglobo ng budget insertions, di po ba, na yan po ang naging ugat ng korupsyon dito po sa ating bansa na ngayon ay talagang, di ba, bilyong-bilyong piso na mga proyekto ang napunta ho, no? Sa bawat mga kongresista at ilang senador na malalapit po sa ating Pangulo. O, di po ba? Kaya nga itong dating House Speaker Martin Romualdez at maging ito pong si Congressman Sandro Marcos, sila po ay tinaguriang mga bagong pork barrel kings. Dalawa ho sila. Si Sandro Marcos nasa halos 15 billion pesos yung kanyang nakuhang pondo sa kanyang distrito. At tapos si dating Speaker Romualdez, 14 billion. Birin nyo, magkano yung halba 15 billion? At kung ating susumahin at siyempre yung mga aligasyon ho na merong mga kickback ho dyan, kung 15 billion, sabi mo 20%, ako laki ho nito. Kung 20% sa 15 billion ay malaki-laki ho ito, 3 billion ho. Malutong-lutong ho yan, bilyonary na mga yan, mga kababayan. So, napakatindi ho, di po ba? At talagang dapat po ay meron pong managot ho talaga rito. Ito, pakinggan ho natin yung interview kay Congressman Ege Erice. Binabanggit niya na meron po siya nakikita na pwedeng makasuhan at mapanagot ang Pangulo at maharap po sa impeachment. At meron din mo siyang binabanggit na ito pong si VP Sara Duterte na inaasahan o nasasampahan ng kasong impeachment sa Pebrero 6 dahil sa matatapos na po yung one-year ban na itinatadhana po ng batas. Kasi parang naging advokasya ng Makabayan Black. Kumbaga sa advokasya o talagang naging bisyo na po nila na magsampa ng kaso ng impeachment laban po kay VP Sara. Kasi hindi ko alam kung anong motibo paulit-ulit lang ho. Pero tingnan natin dahil sa duda ho si Congressman Ege Erice na maraming susuporta rito at magtatagumpay yung impeachment laban po kay VP Sara. Panoorin ho ninyo itong interview kay Congressman Ege Erice na talaga namang ngayon ang galing ho ng kanyang mga ng kanyang mga ginagawang mga argumento at talagang siya po ay para sa bayan, sabi niya nga ho kumbaga sa may edad daw po siya at papatapos na rin po yung kanyang karera sa politika. Wala naman po siyang anak na magmamana dahil sa wala po sumunod sa kanya sa politika, no? Ito gagawin niya na rin po ang tama. Ito panoorin ho natin itong pong si Congressman Ege Erice sa panayam ni Pinky Webb na may kinalaman sa issue po ng impeachment laban po kay VP Sara at gayon din ho kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ho, si Congressman Ege Erice.
people are also talking about what will happen pagbalik po ng session ninyo. Yes. February 5 is the last day doon sa one-year bar rule laban doon sa impeachment Yes. ni Vice President Sara Duterte. What are you seeing in the 20th Congress? Are you seeing somebody already filing by Yes, February 6? I think by February 6, the Makabayan Bloc will file. Yun yung kanilang advocacy, di ba? Yung intelligence confidential bond. So, tingin ko magpa-file sila. Pero, ang hindi ko lang alam kung they will gather enough support. Kasi 2028 elections is just around the corner. So, and alam naman natin na ayaw ng Iglesia ni Cristo, yung kanilang advocacy, wag niyo nang guluhin. Dapat magkaisa, walang gulo. So, napakita na maraming mga natalong kandidato na incumbent na hindi na suportahan ng Iglesia nung nakaraang 2025 election. So baka meron ng apprehension yung mga politiko. More than the previous year, Yes. more than the 19th Congress. That's Yes. one factor that One factor. they will be looking into. But yun po kasing issue on the motion for reconsideration filed by Congress on the decision of the Supreme Court calling it void ab initio, yung naging impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte during the 19th Congress. Basically, to me, what it means to me is pag sinabing void ab initio, wrong from the beginning. So hindi siya na-impeach. So is that how you also understand Yeah, it? She hindi was siya not na-impeach. impeached. So, but Kaya nga, there's a need for another impeachment right, complaint. but because there's a motion for reconsideration, my question Seldom is kasi seldom that the Supreme Court na nire-reverse nila yung ganyan, lalo na. 13-0 ang boto. But just siguro following that kind of logic na if there's a motion for reconsideration but somebody files an impeachment complaint against the Vice President on February 6, is it tantamount to the Supreme Court not deciding on the motion for reconsideration anymore because it might be moot? Moot and academic kasi there's another complaint. Di ba? You see it as that. Yeah. How about an impeachment case against President Bongbong Marcos? Do you think somebody will also file? Is that something you're anticipating as well? It's a possibility. Especially kung susuportahan na administration yung impeachment kay BP Sara. And para sa akin, sabi ko nga, maski sa Liberal Party, dinidiscuss ko sa kanila, sabi ko, parang masama namang image yung may kasalanan din yung isa, tatalikod tayo. Pero yung dito lang tayo sa isa dahil galit tayo. Be more specific, sir. Be more specific with what you're saying. Ang sinasabi niyo po, kung susuportahan niyo yung Kung susuportahan ko yung impeachment complaint before BP Sara, dapat ay tingnan ko rin kung may impeachable offense si Presidente. Kasi kung titingnan lang namin yung isa, ano na yan, parang partisan, hindi para sa bayan. But yung pong plano niyong to file a petition calling it unconstitutional, basically na yung unprogrammed appropriations, ano ho ba yan sa tantamount to an impeachment complaint? No, It's not. It's not. Because Well, hindi it's, siya... hindi naman Actually, ang nakikita ko, kung may impeachable offense ang Presidente, ay yung betrayal of public trust. Kasi for 3 years, pinabayaan niya yung budget natin na masalaula, na hindi siya kumibo. And that's tantamount to inexcusable gross negligence. It's not even the 2026 budget anymore that you're talking about. It's the previous budgets prior to 2026. Yung pong sinasabing, allegedly laden with so much corruption. Kasi tinatanong naman natin lagi kay Presidente, bakit 3 years? Kung 1 taon lang yan, baka napalusutan. Pero kung 3 taon, imposible para sa akin na hindi alam ng executive. O yun po, napanood nyo at napakinggan itong paliwanag ni Congressman Egay Rice. So may punto, di po ba, na kung saan ay pwede pong maharap si Pangulong Marcos Jr. dito po sa impeachment. Isa ho dyan ay
kasi impeachable offense yung ginawa ni Pangulong Marcos eh. At dito po yung sinasabing betrayal of public trust. Kasi alam nyo ho, yung proseso po sa budget, di ba, ay magmumula po yan sa Executive Department. Yung tinatawag na NANEP, yung National Expenditure Program, sila po ang babalangkas. Kukunin po yung mga panukalang budget ng bawat departamento, pagsasama-samahin at isusumiti po ng Malacanang sa Kongreso. Diyan po sa House of Representatives. Tapos ay hihimayin po yan ng mga kongresista. Pagkatapos po nila pupunta sa Senado, hihimayin. Tapos pagtutugmain yung dalawang bersyon ng House at ng Senate, yung sa BICAM na tinatawag. Tapos ibabalik ko yan sa Malacanang. So raratipikan mo, tapos babalik sa Malacanang para pirmahan. Pagdating mo sa Malacanang, ay muling reviewin ho yan ng Pangulo. Pero sa tatlong budget na ho yan, na kababayan, na sinalaula, sabi nga ng Pangulo, di ba may mga 4,000 pages ho siya na pinirmahan o nireview, wala raw po siya nakitang tama. Ano ho ito? Ngayon, lumilitaw na napakarami hong pagkakamali at kapalpakan at budget insertions na naging ugat ng katiwalian sa ating gobyerno. Di po ba? So, dito ho, pwedeng managot ang Pangulo. Kasi kung galing ho sa kanila, itong panukalang budget, nung ibinigay nila sa Kongreso, pagbalik ko yan sa Malacanang, kinalikot ng gusto eh. Dapat nagreklamo siya, hindi ito ang aking proyekto. Bakit sobrang talagang kinalikot ng gusto? Di po ba? Kaso hindi po eh. Hindi ho natin alam kung nagbulag-bulagan o taon-taon nalulusutan ng Pangulo. O ano man, kasi ganun po magiging perception, di po ba? Dito ho, kaya ang sinasabi, ito yung betrayal of public trust ang pwedeng kaharapin ni Pangulong Marcos Jr. at sakaling siya po ay maharap po sa impeachment. Ewan lang ho natin, bagamat sa ngayon ay sabihin natin, nakukuha niya pa rin yung suporta ng mayorya ng mga kongresista. Pero tandaan niyo ho, mga kababayan, inabutan ko ito, nag-cover ko, sa Malacanang ho ko noon yung kay Erap Estrada, na kung saan yung kanyang kaalyado, di ba? Mayorya po sa House of Representatives at sa Senado. Sa House ay itong si Manny Villar. Kumpare niya, talagang dikit ho, no? Pero na-impeach suron si Erap Estrada Di po ba? At nakalusot ho. Kaya hindi po masasabi at hindi pa pwede maging kampante ito pong si Pangulong Marcos Jr. na kaalyado niya ang lahat yan. Alam niyo naman yung mga politiko, biglang nagbabago ihip ng hangin. Di ba? Yan ehemplo Kung babalikan natin ang kasaysayan, kontrolado ho ni ERAP. Yung, actually, dalawang kapuluan ng Kongreso, yung House at ang Senate. Di po ba? Sa House of Representatives, si Manny Villar, pero na-impeach ho siya. So ngayon, pwede ho mangyari. Di ba? Kaya nga may sinasabi, pwedeng maulit ang kasaysayan. Di ba? Eto. Kay VP Sara Duterte naman, ang sabi ho ni Congressman Edgar Irice, na ako po'y sumasang-ayon sa kanyang pananaw, na malabo, mukhang duda ho siya na magtatagumpay ito hong impeachment laban kay VP Sara. Bakit ho? Kasi isa ho dyan ay alam naman ng lahat na ang Iglesia ng Cristo ay isa po yan talagang sabihin natin, nililagawan po ng mga kandidato, di ba, kapag eleksyon na makuha ang suporta. Malinaw naman na ayaw po ng INC na maisa lang sa impeachment ito pong si VP Sara Duterte kasi ang gusto ho nila ay magkaroon po ng pagkakaisa. Wala nang away-away sa politika muna, di po ba? Kasi alam niyo naman, impeachment, yan po ugat ng pagkakawatak-watak ho ng mga Pilipino, di po ba? So, yan po ang nais po ng Iglesia ni Cristo. Kaya sabi po ni Congressman Egay, bilang isang politiko, baka magdadalawang isip. Yung mga tatakbo sa 2028 kasi, di ba, noong 2025 elections, yung mga pumirma sa impeachment, laban po kay VP Sara Duterte, ano nangyari? Olats, pinulot sa kangkungan, talo, di po ba? Yun ho, baka maulit. Siyempre, alam niyo naman mga politiko isa po sa kanilang pinoprotektahan, yung kanilang sarili. Di ba, kahit na sabihin mo, merong signal, merong timbre mula sa Malacanang, sasabihin niya ko, sasabihin ng Malacanang, supportan ng impeachment kay VP Sara.
Kaya lang, baka matalo naman ako sa 2028 election. So, ganyan po ang galawan sa politika dito po sa ating bansa. Kaya magdadalawang isip. Naku, ayaw ng INC na ma-impeach. Hindi ako pipirma. So, yon isa po yan. At ewan ko lang kasi yung panahon na yon ng 2025, nung pa-impeach last year, si BP Sara, ay isa po talagang nagkamada ho dyan at masasabi natin na ponente, ay ito po si dating House Speaker Martin Romualdez, na kung saan, di ba, yung kanyang ambisyon sa 2028 presidential elections, at siya po talagang nagkamada ng budget At may mga aligasyon, perception na nagbigay po ng insentibo sa mga kongresista. Kaya lahat po nag-unahan po sa pagpirma. At siguro sa mga nakalipas sa ating vlog, mga kababayan, may mga umamin ng mga kongresista na sila po ay napilitang pumirma sa impeachment ni BP Sara dahil sa baka mawalan po sila ng pondo. Hindi raw po sila bibigyan at kawawa naman yung kanilang distrito dahil sa, alam naman natin, kapag wala kang pondo na inaakyat o binibigay sa iyong mga constituents sa distrito, lats ka. Di po ba? So, ganun po binabanggit. So, maliwanag, talagang meron po nagkabigayan. Di po ba? Sa mga politiko na kaalyado ng administrasyon at sila po'y sumuporta sa impeachment laban po kay BP Sara. Kaya lang, minalas po itong sina Speaker Romualdez dahil sa pagmamadali. At siguro, alam ho nila, hindi, hawak na natin lahat lahat ng kongresista, majority, tapos sa Senate pero ang nangyari mga kababayan, minalas ho sila. At sunerte naman itong si BP Sara. Ano nangyari? Nagdesisyon po ang Supreme Court. Nagsabi na illegal sa umpisa pa lang itong impeachment complaint laban kay BP Sara. Kaya lahat gumuho ang pangarap ni Romualdez. At lahat po ng mga nag-aambisyon sa 2028 at yung mga lahat po na nagnanais na pabagsakin si BP Sara Duterte. Kaya naman ngayon, February 6, abangan natin. So sabi advokasya. Ibig sabihin talagang ito po ay, bisyo na po. Lagi na ginagawa ng Makabayan Black na maghain ng impeachment. Pero mukhang malabo na ito. So kayo sa ating mga viewers, sa ating mga taga-subaybay, dito po sa ating channel, ano masasabi nyo rito? At si PBBM, dapat daw pong maharap sa impeachment. Sabi po ni Congressman Ege Rice, dahil sa betrayal of public trust, yung kanyang ginawang pananahimik, pagmamaang-maangan, kunwari walang alam, dito po sa kanyang pinirmahan mismo na General Appropriations Act of 2023, 2024, 2025. Kung isa lang baka sabihin na lusutan, pero tatlo Pero dito naman kay BP Sara, paharap sa impeachment, pero mukhang malabo na magtagumpay. Sige, magbigay na po kayo ng comment. At huwag nyo rin pong kalimutan na i-like at i-share. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo para kayo po laging updated dito po sa ating mga pinag-uusapan na issue ng bayan na dapat po ninyong malaman. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.